Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 212 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Matapos ngang mapag-alaman nitong si Jinyuk ang nasabing bagay mula kay Miss Lee ay agad niyang tinahak ang naturang lokasyon at ating masisilayang inilalahad nitong kasalukuyan nga daw ay nasa ikasyam na ining na etong laro at talagang maririnig ang hiyawan ng lahat ng mga manonood. Nilapitan nga siya nitong sadistang magkapatid habang seryoso namang nasambit nitong binata na hindi ba't maituturing na isang kabastusan ang biglaang panghihimasok sa katawan ng iba nang wala man lang anumang pasintabi kahit pa itinuturing sila bilang mga divine beings. Do'y mas minabuti nga nitong nilalang na sumapi sa katawan nitong si Judelo na humingi ng paumanhin sa kanilang nagawa at binigyang diin na nagawa lamang nila ito dahil sa wala na silang ibang pagpipilian pa. Ngunit wala namang interes sa kanyang nasambit etong si Jinyuk na seryosong natanong kung ano ang nangyari at kasalukuyang kalagayan nitong sadistang magkapatid. Muli ay siniguro naman nitong nilalang na nasa katawan ni Judelo na ayos lamang silang dalawa at sa katunayan nga raw ay lubos pa ang mga itong nasisiyahan buhat sa mga nangyayari na atin ngang makikita sa pagmumukha nitong si Cassie. Inihayag nga nitong divine being na una nilang sinubukang palihim na kausapin etong dalawa at isinaad ang pagiging kanilang interesado dito kay Jinyuk, gayon din ang paghahangad na kanila itong makausap. Kaya't maging sila ay kapwa nga nabigla, buhat ng kanila pa nga daw ninais na sumapi sila sa kanilang mga katawan upang maisagawa ito, na talagang kakaibang aksyon para sa mga kagaya nilang nilalang na tao. Naging kalmante at panatag naman ang kalooban nitong binata matapos na marinig ang naturang payag mula sa mga nasabing nilalang. Gayon din ang masilayan etong si Cassie na nag-e-enjoy pa nga sa ginagawa nito para sa kanyang buhok. Naging seryoso nga etong mga higher beings at kanilang mariing nasambit na wala na silang sapat na oras at dapat pang sayangin dahil maraming mana ang kanilang nagagamit para lamang isagawa ang pagsapi dito sa magkapatid. Magpapakilala pa nga sana ang mga ito, subalit agad namang sinagot sila ni Jinyuk na hindi na iyon kinakailangan pa. Buhat ng kaniya na nga daw nakikilala ang mga ito batay sa klase ng aura na inilalabas nila. Sila nga daw ang mga divine beings na sina Loki, ang Diyos ng kapilyuhan na kasalukuyang sumapi sa katawan ni Cassie. At eto namang si Thor na siyang Diyos ng kidlat ang nandito sa katawan ni Judelo. Sa kaniyang naging payag nga ay lubos na napahanga etong si Thor at isinaad na tunay nga daw na isang hindi ordinaryong individual etong taong nasa kanilang harapan. Nakaagad silang natukoy at nakilala batay lamang sa kanilang inilalabas na klase ng mana. Hindi na nga raw sila mahihirapan pang ipaliwanag ang lahat at upang mas madali itong maintindihan ni Jinyuk ay magiging direkta nga daw siya sa pagsasaad at seryosong nasambit na tanggapin nga daw nitong binata ang mga kagaya nila na talagang ikinabigla at hindi kaagad maunawaan nitong ating pangunahing tauhan. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ating makikita etong dalawang sadistang magkapatid na muli ay pumasok sa silid. Nakaagad nga ring napuna nitong si Teresa at kaagad na natanong kung nasaan sa kasalukuyan etong si Jinyuk. Sinagot naman siya nitong si Cassie na ayon nga raw dito sa binata ay pansamantala muna siyang babalik sa Tower of Trials. Buhat ng mayroon nga daw itong importanteng bagay na kinakailangang asikasuhin na may kaugnayan sa mga tinatawag na divine beings. Napaisip nga etong dalaga sa nakuha niyang kasagutan habang etong sina Cassie at Judelo ay abala na pagdating sa pagkain. Literal na hindi nga niya maunawaan at wala siyang ideya kung bakit ito isinasagawa ng ating pangunahing tauhan. At para nga dito kay Teresa na sa bawat araw nga daw na lumilipas ay tila ba mas lalong lumalaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa nitong si Jinyuk na labis nitong ikinalungkot na mapagtanto. Pagkatapos ay muli namang inilipat ang eksena dito sa Giant's Fortress at etong ang ina ng mga higanting naroroon ay talagang hindi makapaniwala noong kanyang mapag-alaman na ang Great World Tree ay tuluyang nawasak na. Habang kasalukuyang kasakasama nitong si Jinyuk etong mga sugatang divine beings na sina Thor at Loki. Paglalahad pa nga ni Thor na nawasak ng Ragnarok matapos ang pag-ataking isinagawa ng mga Diyos ng Olympus at wala silang ideya kung nasaan sa kasalukuyan ang iba pa nilang mga kasamahan. Nahihiya nga sana etong ina ng mga higante sa klase di umano ng tirahan mayroon siya. Subalit kaniya pa rin inalok etong mga divine beings na pansamantalang mamalagi at siniguro ang kanilang kaligtasan. Kaniya ding napuna ang mga pinsalang natamo ng mga ito kung kaya't kaniyang agarang sinimulang pagalingin ang kanilang mga sugat. Samantalang naging seryoso naman etong pagmumuka ng ating pangunahing tauhan
Nung inilahad nitong mga divine beings na batay sa kanilang pagkakaalam ay may ideya nga daw etong binata sa kasalukuyang lokasyon at kinaroroonan nitong Crown of Tyranny. Naguluhan nga rin siya sa naturang payag, gayon din sinambit na matapos na pinagbigyan nga daw niya sila na dalhin sa Giant's Fortress, katulad ng kanilang naging kailingan, ay mukhang pinaplano pa nitong dalawa na siya ay labanan, habang mas minabuting ilabas na ang kanyang sandatang punyal. Agara naman siyang pinakalma nitong si Thor at marahang isinaad na hindi iyon ang kanilang pinakapakay. Dagdag pa nga niya na bago pa man tuluyang mawasak ang Yggdrasil ng mga walang hiyang taga-Olympus ay kanilang magkasamang narinig ang isang propesiya mula kay Freya habang sila ay nagmamadaling tumatakas. Ayon pa nga dito na darating nga daw ang panahon kung saan ay may isang tao na magmumula sa labas ng tore ang tatayo at lalaban para dito sa tinatawag nilang Creature of Ancient Times. Nararapat nga daw nitong suotin ang Crown of Tyranny at ang nasabing individual ang siyang pipigil sa tuluyang pagkawasak ng tore. Kinakailangan nga daw nitong si Thor at Loki na hanapin ang taong iyon at tulungan ito para na rin sa kanilang kaligtasan. Huwag nga rin daw nilang kakalimutan na ang isang bagong bayani ay dapat nilang tanggapin at kilalanin. Ang pahayag ng iyon ay kaagad na nakilala nitong si Jinyook, buwat nang ito nga rin di umano ang minsan nasambit sa kaniya nitong kanyang mystery color. Kung tutuusin nga daw ay napakaaga pa para magpakita ng interes sa mga manlalaro ang mga tinatawag na divine beings, subalit malamang ay ito nga daw ang tinatawag na butterfly effect mula sa pagbabago sa loob at labas ng tore. Malamang na may rason nga daw ang lahat ng mga ito upang silang dalawa ay ipadala patungo sa kaniya nitong kanyang mystery color. Hanggang sa ang kanyang pagmumuni-muni ay tuluyang napahinto noong biglang lumabas ang isang mensahe mula sa system at inihayag ang pagkakaloob dito kay Jinyook ng ika-4 na espesyal na pabuya para di umano sa individual na minsay nagawang makonquer ang laro. Ito nga ang tinatawag na random box of luck na magbibigay sa kanya ng isang milagro oras na nalagay siya sa isang delikadong sitwasyon. Kung kaya't dapat nga raw niya itong gamitin ng mahusay. Napangiti naman etong binata sa naturang bagay sapagkat nagugustuhan niya ang literal na pagiging obvious na palatandaan nitong kanyang mystery color. Pagkatapos ay kaniyang natanong etong si Loki kung nananatili pa rin ang kanilang status bilang mga divine beings sa kabila ng mga nangyari. Sinagot naman siya nito ng oo at kahit nga raw wala na sa kanila ang Asgard ay nananatili pa rin silang mga tinatawag na divine beings. Sa kanyang narinig ay muli ngang napangiti etong binata at nasambit na oras na upang sila naman ang magkaloob sa kaniya ng isang pabor. Pagkatapos ay muling inilipat ang eksena sa apartment na tinitirhan nitong si Jinyook kung saan nga ay agad na maririnig natin etong si Alice na nagpapahayag ng hindi pagsang-ayon dito sa nais na mangyari ng ating pangunahing tauhan. Ayon pa nga dito sa babaeng vampira na hindi ito ang ipinangako sa kaniya at ayaw niyang magsagawa ng misyon ng mag-isa etong si Jinyook, habang maiiwan lamang siyang mag-isa sa naturang lugar. Subalit sinagot naman siya ng binata na kasakasama naman niya sa kasalukuyan etong si Judelo at Cassie maging sina Bellius at Wuliang. Literal na gumagawa nga etong si Alice ng mga palusot upang hindi siya iwan nitong si Jinyook na nasambit pa ngang nangako nga daw itong ating pangunahing tauhan na sasamaan siya nitong mag-shopping at manood ng pelikula. Habang ayon naman dito sa binata, ay huwag na nga raw itong mag-alala pa sapagkat hindi naman siya magtatagal. Kasabay ng pagturo dito kay Bellius na siya munang sasama dito kay Alice para sa nasabing gawain na talagang makikitang pasimpleng natutuwa sa kanyang pahayag na narinig. Subalit taliwas naman ito para sa nagmamaktol na si Alice. Samantalang tuluyan na ngang gumaling ang malulubang pinsalang natamo nitong si Thor sa kanyang kanang braso na lubos niyang ipinagpasalamat sa ina ng mga higante. Kapwa naman ipinakita etong binata habang hawak-hawak ang isang malaking entry ticket na kanyang ginamit kasakasama etong sina Thor at Loki patungo sa lugar na tinatawag na Auction of the Gods. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ipinakita na sa atin ang iba't ibang mga klase ng nilalang habang ayon dito kay Loki na tanging sa lugar nga daw na ito isinasagawa ng lahat ng mga divine beings ang pagbebenta ng kani-kanilang mga pagmamay-aring bagay o items na talagang ikinatuwang mapag-alaman nitong ating pangunahing tauhan mga master.